At galing na rin po mismo sa bunganga ng ating mga biktima, Mr. Speaker, ang naging sitwasyon noong sila ay pinapirma ng affidavit. And Mr. Speaker, galing din po sa bunganga ng tatay ng isa po ng mga babae na yon na voluntarily nag-surrender po sila. Iyan ang sagutan sa plenaryo hinggil sa issue ng dalawang kabataang aktivista na binaliktad kamakailan ng pamahalaan. Sa plenary hearing para sa 2024 proposed budget ng Defense Department at attached agencies ay tinalakay ang issue ni Junila Castro at Jetta Manong. Sila ang dalawang kabataang aktivista na binaliktad ng NTF-ELCAC sa isang press conference at sinabing dinukutro sila ng militar. Ngunit paglilinaw ng AFP, last minute na binago ng dalawa ang kanilang statement at siniraan ng gobyerno. Kaya ang AFP sasampahan raw ng kasong perjury ang dalawang aktivista. That the two voluntarily surrendered were sworn to before a public attorney. No? And maraming testigo doon nung nag-surrender sila. Ngayon, biglang bumaliktad sila. So we are studying the possibility of filing perjury charges against them. Sa din ni Secretary Teodoro na present ang mga abogado ng Public Attorney's Office at magulang ng dalawang aktivista nang pumirma ang mga ito ng sworn statement na nagdidetalye ng kanilang pagsuko sa pamahalaan. Present rin daw noon si PAO Chief Persida Acosta kaya imposible na magkaroon ng coercion sa panig ng militar. Kasi kahit na ang Chief Public Attorney, si Atty. Acosta, nando doon at inasigura niya na walang coercion na nangyari. Yung stepfather nung isang babae na nando doon ay nandun mismo at tinanong niya ang kanyang stepdaughter kung gusto nga ng private counsel, ayaw daw. Pagkatapos biglang babaliktad. Ayon sa law expert na si Mark Tolentino, mabigat na kaso ang perjury, lalo na kung pamahalaan ang magsasampa nito. Nangako naman ng Defense Department na isasampa ang kaso sa lalong madaling panahon. Ang perjury kasi, you are testifying under oath. Ibig sabihin, gumagawa ka ng mga affidavit, judicial affidavit, or any other under oath statement. Ibig sabihin, naka-notarize yan sa notary public. Ang recourse dito ay mag-file ng perjury case and then they can prove the truth. Kasi amin, ang ebidensya, matibay na nasa likod ng armed forces. Kung mapapatunayang guilty, posibleng makulong ang mga ito ng 6 hanggang 10 taon sa kasong perjury. May babalaan naman ng Defense Department sa mga nasa likod ng panloloko sa pamahalaan. Gusto kong malaman kung sino ang promotor o utak nito para mapailan ng subornation of perjury charges at iba pa para magsilbing leksyon na hindi pwede linlangin nitong mga tao na ito ang taong bayan sa pamamagitan ng mga tactics na ganito.